pagkain, huwag kayong mag-alala. Maraming pagkain dito na dumating. None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes, magandang gabi sa ating lahat, ano. So ang pag-usapan natin yung nangyari kanina na impeachment na kung saan ay matinding discussion. Ang unang presentation ng prosecutor ay yung testigo na nakuha yung mga naratibo o mga statement ni Vice Sara Duterte sa Facebook at na kuha ng cyber NBI sa Mita. So yun ang pinagtatalunan nila ngayon. So maraming diskusyon. Akala ko corruption yung kanilang pakay. So pinahuli nila yung corruption kasi doon sila magkautal-utal, ano? Doon sila magka-problema sa mga depensa. So doon sa kasi yung first witness nila ay talagang matawag natin na totoo naman, credible yun. At saka alam naman ng sambayan ng Pilipino nung sinabi ni Inday Sara yan, alam yan. Dahil sa galit, dahil sa buisit, nasabi niya yun. Pero maganda rin yung kanilang paliwanag. Pero ang endpoint nila dun mga kasama, para lang sirain ang pagkatao ni Inday Sara. Yun lang yun. Very simple ang logic nun na para ipalabas na. Pero wala yung bearing doon sa impeachment. Ang doon ay para sirain na daw hindi ito ba yung taong ihalal natin bilang Pangulo ng Pilipinas. Tingnan nyo, advance kagad sila nag-isip, ano? Bakit isisingit yung pagka-Pangulo? Impeachment nga yung pinag-uusapan eh. So, malinaw talaga ang impeachment para lang yan sa pagsira sa 2028 sa pagtakbo ni Inday Sara. And that's the reason behind yung impeachment na yan. Pangalawa, para ang sambayan ng Pilipino ang nasa isip yung impeachment. Pero yung flood control scam ay nakalimutan. Nakalimutan. Ang sa akin kasi ganito, wala akong dinepensan kung sino ang magnanakaw. Kaya nga sabi ko nga sa administrasyon na ito, sino mang nagkasala, sino mang ang nagkamali, huwag na lang daanin sa propaganda. Kailangan aksyonan, tugunan na kaagad ang problema. Ipakulong.
kung sino ang dapat ipakulong. Ganun lang ang simpleng solusyon sa bansa. Alam niyo para tumahimik ang bansa? Ha? Alam niyo para tumahimik ang bansa? Mag-resign na lang si Pangulong Marcos. Sigurado ako tahimik ang bansa. Kaya lang hindi sila papayag kasi nga, siyempre normal sa Constitution si Inday Sara ang magiging Pangulo. Kung magiging Pangulo si Inday Sara, patay ang lahat ng mga magnanakaw. Ahabulin sila. So hindi nila papayagan na mag-resign si Marcos. Pero alam mo, mga kaibigan, mga kababayan ko, yung mga prosecutor congressman ay halos makakaliwa yun. Halos makakaliwa. Na talagang ayaw nilang makaupo si Inday Sara kasi una niyang tutugisin yung mga makakaliwa. Kaya survival man, yung kay Pangulong Marcos, survival rin sa Partido Komunista. Survival rin. Now, kung hindi manalo si Pangulong, si Vice Sara Duterte sa election, masayang masaya ang mga katikit ni Marcos. So, sino bang katikit niya? Alam na ninyo yung mga Liberal Party, Pinklawan, lahat na. At saka yung mga NPA o komunista. Pero ito na lang ang tingnan nyo mga kaibigan. During the campaign na tumakbo si Pangulong Marcos bilang Vice President, natalo, kaaway niya lahat ang Liberal Party, ang Pinklawan, ang NPA. Pero ngayon, ang siyang kakampi niya. Yun yung problema, ay siyang kakampi niya. Bakit? Bakit ganun? Ang gulo na politika, no? Kaya parang gulong, ikot-ikot lang ng gulong. O kaya balimbingan. Kaya nung panahon ni Cory, ang tawag ng mga panahon ni Cory, balimbing. Lahat yung mga alalay ni Pangulong Marcos, mga diehard Marcos, lumipat sa Cory. Kaya nga nauso noon ang balimbing. Ngayon, nauso rin ang balimbing. Dati kaaway nila si Marcos. Ngayon, Marcos Jr. Ngayon, nako. Matindi. Matindi. Kakampi na nila. Dahil wala magiging kakampi si Marcos. Dahil yung KBL wala na eh. Lumipas na eh. Nawala na yung mga Marcos loyalist eh. Ang naging Marcos loyalist ngayon, yung kalaban nila ngayon. Dati, yung mga Aquino, mga sila Hontiveros. Ngayon, kakampi nila. Aywan ko ba? Hindi ko maintindihan ang politika talaga, no? So, malinaw doon sa pinanood natin na hearing, yung pinanood natin hearing, wala naman birin yung mga sinasabi nila doon sa impeachment. Pero sinisira lang talaga si Duterte, si Vice Sara Duterte. Pero noong 2022, yun naman objective nila nung nandun pa kay Marcos. Dati-rati, naging against ako kay Vice Sara Duterte. Kasi baka agawan position. Yun pala, hindi. Kaya ako umalis dahil yung mga pangako, walang nangyari. Nilokon lang, nabudol ang mga kababayan natin. Di ba, Ruel? This is again pure, yun? Kuha na naman, troll. Jadine, good evening, Sir Mitran. Like Dan, nagdan na si Jade. So, patuloy tayo, mga kasama.
natatawa lang talaga ako doon sa nangyayari sa impeachment. Walang kabiring-biring, ano? Walang kabiring-biring. Kaya mas maganda siguro, kaya mas maganda matulog-tulugan na lang natin impeachment. Pero yung bandang huli niya, yung corruption, sigurado ako, magkautal-utal sila. Kasi yung first presentation nila, mga kababayan, pag naobserbahan mo, talagang pasok na pasok. Talagang maganda yung kanilang opening defense, ano? O opening offensive sa publiko. Kaya ang sagot ng defense lawyer do sa interview, hindi pa naman tayo dapat magbilangan, maaga pa masyado kung sino ang nakapuntos. Pero sa totoo lang, nakapuntos ang prosecutor. Kasi nga, lahat naman talaga totoo yun eh. Yung galit ni Inday Sara, papatayin ko, sige na, no? Totoo yun. Pero yun, nasabi niya lang yun dahil sa galit sa buwisit. No? Ngayon, napayuhan naman siya. Huwag mo ilabas yung galit at tapang mo kasi yun ang sinisilip nila. That is their purpose, para yung magalit ka, mawala ka sa direction, para tirahin ka ng tirahin. So, huwag kang sumakay. Kaya nga ngayon, puro kalmado lang si Inday Sara, tawa lang siya ng tawa, no? O, sabi ni Jade, Ruel, you are crazy. Huh? The defense was completely shattered earlier. Yes, okay naman. Kaya lang talaga wala sila magawa doon kasi totoo talaga yung sinabi ni Inday Sara, no? Carloloy, sabi ni Jadit, ano? Oy, sabi ni Carloloy, ano ba yan? Carloloy, hoy, gising. Okay, the defense was, okay? There's no way out with wistful situation, sabi ni Carloloy. Sabi naman ni Jed, are you alive, Carloloy? Ang hirap talaga ngayon sa panahon ni Marcos. Pilipino sa Pilyon nag-away-away dahil sa politika. Wala. Kasi pagka mahina talaga, pag mahina talaga ang leader, may problema talaga tayo mga kababayan. Kasi nga hindi niya kayang disiplinahan ang bawat isa. Alam mo, sa isang pamilya, sa isang company, pag mahina ang leader, magulo talaga. Kaya ngayon, mahina ang leader natin ngayon, kaya magulo. Okay, sabi ni Jerry, 1.7 trillion is stolen from the public treasury due to flood control project, corruption, waste of the people's money. Yes, ano yung 1.7 trillion stolen from the... Sino ang nag-ubos nun na Jerry? Okay, Carloloy, tawa-tawa na lang, walang masabi. Malaysia has low taxes but is still more developed. Kasi hindi nga kawatan eh. Hindi nga magnanakaw ang Malaysia eh. Kaya ganoon. We are rich for everything. Mineral, mine, lahat ng bagay nandito sa Pilipinas. Kaso nga lang, ninanakaw naman. Walang disiplina talagang politician natin. Ito yung dapat baguhin natin. No? Kaya lang hirap eh. Pag gusto natin baguhin, kaaway naman natin yung ibang Pilipino. Sabi niya, BBM is weak leader. Matagal na yan, weak leader yung BBM na yan. Carloloy, where is your card? Banatan ka na ni Jadit. Ano? So, maganda ito pag dumating na sa corruption. Kasi yung corruption evidence nila, puro produce lang nila, ginawa lang nila. Kaya doon sila magka-utal-utal. Sigurado kung magtatawa na lang tayo. Ano? So, balik tayo muna. Alam nyo, ganito yan eh. Si Senador Marcolita, talagang pinilit nilang makuha. Ha?
pinilit lang makuha sa Senado para walang katuwang si Peter Alan Cayetano sa pagko-cross-examine sa mga witnesses. So, yung kaso naman yun, hindi naman tinatawanan lang ni Marcolita kasi alam niya na hindi magtatagumpay. But sa kanilang kapangyarihan, kaya wala tayong magawa. Bindalo nga eh. Bindalo, kaya wala tayong magagawa. So, patuloy lang tayong magsubaybay at huwag nating hayaan na manahimik. Kasi pag nanahimik, kalmanti na ang administrasyon ng kanilang flood control project na scam. Na meron naman sinasabi na magmula pa kay Duterte. Hindi lang mula kay Duterte, matagal na yan. Kaya lang, GTI lang. Kumbaga sa waray, GTI sa mga maliliit, nakalimutan ng mga salita na. Kumbaga, dilis lang yan na problema eh. Ito ngayon, pawikan. Tuna o Blue Martin, malalaking isda ang nagnanakaw, kaya nga lalaking budget. Biro mo ang ninanakaw ngayon, trilyon. Paano ni Marcos Sr., ang nananakaw lang 400 million plus lang wala pang 1 billion Ngayon, trilyon. Grabe talaga si Marcos Jr. Kaya nga sinabi nga ni Marcos Jr., Daddy, mas magaling ako sa iyo. Ikaw, nanakaw mo lang 400 plus million Ako, trilyon. Sa panahon ni Marcos Jr. ngayon, ang naging pera niya sa loob na mahigit 3 taon, 11.55 trilyon. Ng utang na iniwanan ni Duterte, 7 trilyon. Hindi lang sa kanya, mga previous administration pa yung iba, 7 trilyon. Ito, hindi pa natatapos ang term, 11.55 trilyon. So, i-total mo ngayon yan, yung 7, aabot sa 18.55 trilyon ang ninakaw ni Pangulong Marcos Sr. So, si former Congressman Mike Defensor, nakakahawa naman Isa lang siya lumalaban, pero wala. Talagang pinakita niya na nakapusas siya. Kung sino ang lumalaban, siya pa ang nakukulong. Hello, Sorina, kamusta ka na? Good evening, Sir Mitran. Long life, sabi niya. So, yun lang siguro ang aking gustong iparating sa inyo, yung introduction ng impeachment. Talagang nakapuntos ang prosecutor. Kaya lang talagang totoo naman yan kasi nagalit sa sobrang galit ni Inday Sara. Pero ang pinag-usapan dito corruption Wala pa, inuna nila yun. Kasi yung corruption, sigurado ako walang mangyayari. Mautal-utal sila sa maliban sa judges, sa defense, yung kanilang witness, disgrasya sila. Yung witness, So, Pinoy ako. The Duterte are also hypocrites. Why cannot we accept truth? I'm not Marcos supporter, but I'm bad to agree with that. Is right. We should all focus on accepting the truth. Hypocrites. Ano bang hindi tinatanggap dito, kaibigang Pinoy ako? Bakit? Ang administrasyon nga ang hindi tumatanggap ng nakawan. May corruption ba? Wala. Ayaw nilang aminin. Ito, wala naman pinagtatalunan. Kung ang usapin natin ay impeachment, normally, i-depensa niya because he is still innocent. So normally, i-depensa ng kanyang abogado, and that's the democratic way of the government.
Ha? Ano kay hypocrite na sinasabi mo dyan? Ay, hypocrite si Marcos kasi hindi niya kaya tanggapin na magnanakaw siya. Inubos siya ang kaban ng bayan. Yun yung sanang banatan mo. Paano hindi matanggap ng Duterte? Tinanggap niya nga eh. Ang tanong ko na lang, bakit ayaw ipakulong? Ayaw kasuhan ng administrasyon? Ha? Bakit ayaw kasuhan ng administrasyon? Yun yung pinaka natin, bakit ayaw kasuhan ng administrasyon, ano? So anyway, patuloy lang tayo.